O kaya minabuti ko pong gumawa din ng reaction video doon sa response nung programang pag-aralan natin. Doon sa aking ginawang reaksyon doon sa kanilang pagtuturo tungkol sa Matthew 24:36. Kaya sa pagkakataon pong ito ay ating sasagutin ng punto por punto. Gusto ko pong ipagpauna sa inyo na hindi po ako nakikipagbangay. Hindi ako nakikipag-away sa kanila. Hindi ko naman ng mga yang kaaway personal. Ito kumbaga, argumento. At kasi nga, naniniwala ako na mali yung kanilang itinuturo. Ay ang aking concern ay di doon sa nakakarinig. Sila baga ay marurunong ang mga yan. Kaya nga yung kanilang response sa akin ay di gagawin ko naman ngayon, sasagutin ko naman para naman may pahayag ko yung aking panig sa pagkakataong ito. So pakinggan po natin yung kanilang sinasite tungkol sa akin. Ito po. Gusto ko lang sigurong i-address na lang itong yung tungkol niya sa video ni Max Bilino para matigil na itong mga issue dito. Kasi una, kumukontra si Brother Max doon sa ipinaliwanag mo nga na yung know it no man, ang tamang translation noon ay walang makapagsasabi or will not make known. Hindi sasabihin. Sinasabi po natin. Ngayon, dahil doon sa paniniwala na yun, dahil sa interpretation na yun, idinugtong ko doon sa sagot ng Brother Johnson na maging yung mga anghel ay alam nila yung panahon. Okay? Kaya nga, doon sa mga ayaw tumanggap nito, well, hindi ko naman ito ipinipilit mga kapatid na tama. So, yun po ang unang bahagi ng kanilang response sa aking video. Alam po ninyo, gusto kong ibalik ang ating kaisipan dun sa usapin, dun sa issue. Ang topic, ang context ng usaping ito ay tungkol dun sa tanong ng ating kapatid. Ang sabi ng ating kapatid ay bakit kung si Kristo anya'y kaisa ng Ama, ay bakit hindi niya alam yung oras at araw ng kanyang pagparito. Yun ang usapin, At yun naman ay naunawaan ni Johnson Amican. Siya pa nga ang nagbasa ng talata. Ang sabi niya, ang sentro ng tanong ay nasa Mateo 24:36. Nang sabi nga doon, ay tungkol sa oras at araw ng kanyang pagparito ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Yun ang ating issue. Diyan nagsimula ang ating usapin. Ngayon, ang inyong turo dito na tinututulan ko ay hindi ninyo pinaniniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Ay ipinipilit ninyong alam ni Kristo? Alam ng mga anghel? Yan ang takbo ng inyong turo. Hindi lamang masabi. Kaya yung sinasabi ni Kagomer ngayon na tinututulan ko yung inyong interpretation na walang makapagsasabi o walang nakaalam, hindi po ako tutol doon. Dahil yun ay pasok naman sa meaning ng salitang odis, oida. Knoweth no man. O kaya no one know. But cannot tell. Ganon din yun. Yung kahulugan na walang makapagsasabi. Walang nakaalam. Hindi ko po tinututulan yun. Pasok yun dun sa odis, oida. Yun ay mga kahulugan nun. Ang tinututulan ko, yung maling itinuturo ninyo. Anong maling itinuturo ninyo? Sinasabi ninyo na alam
Alam ni Kristo, pero hindi lang sasabihin. Yun ang mali. Walang ganong itinuturo sa Matthew 24:36. At kahit sa Griego, walang ganong kahulugan. Yun ang sinasabi kong mali. Yun ang hindi nyo pwedeng ipilit. Diyan ako tumutol. Ngayon, yung ipinapaliwanag naman itong si Gomer, kaya daw niya dinugtungan. Kasi nga, ganun din ang kanyang takbo ng kaisipan. Alam din, hindi lamang masabi. Isa sila naman ang unawa eh. Alam ni Kristo, hindi lamang masabi. Yon ang kanilang latest na pag-aaral. Kaliwanag naman ang kanya sinabi. Oo. Kaya nga, kumuha siya ng, kumbaga, para ma-justify yung kanyang paniniwala, para magkaroon ng suhay, para mapatunayan niya, gumamit siya ng mga talata na nagpapatunay na alam ng mga anghel. Aling mga anghel daw ang nakakaalam? Yung mga demonyo. Yun ang kanyang isinusog, idunugtong doon, sabi na Matthew 24:36. Kahit ang mga anghel, anong sabi naman niya? Alam ng mga anghel. Kasi nga ang kanilang paliwanag doon sa Odis Oida ay alam, hindi lamang sasabihin. Doon. Kaya gumamit siya ng Matthew 8:28-29. Pinatunayan niya na alam nung mga demonyo. Ay hindi niya alam, sablay naman yung kanyang pagkaunawa doon. Dahil yung 8:28-29, ang alam doon ng demonyong tinutukoy na alam ng demonyo ay alin? Yung panahon ng pagpaparusa sa kanila. Hindi naman yung oras at araw ng pagdating ni Kristo. Ayun ang usapin. Yung oras at araw ng pagdating ni Kristo, ay bakit mo isasama yung 8:28 at 29? Yan ba'y may kinalaman sa oras at araw ng pagdating ni Kristo? Di kayo nagpapagulo sa inyong turo. Tapos sasabihin ninyo ay ako. Tinututulan ko ngayon mali. Naaawa ko ito sa nakikinig. Sa inyo ga. Kayo magagaling. Kamamatayan na ninyo yan. Hindi naman kayo po pwedeng maibadling kasi marurunong ka daw. May marunong pang sinasabi siyang kita mo. May mga syntax, kung ano-anong Greek. Sa kadamihan ng alam, ang konklusyon, alam ni Kristo, alam ng mga anghel, hindi lamang pwedeng sabihin. Saan ka nakakita noon? Kahit sa liwayway. Kung kunin mong referensya, wala kang mababasang ganon, na alam, hindi lamang sabihin. Walang ganong kahulugan yung Greek na Odis Oida, na alam at hindi lang pwedeng sabihin. Yun ay sarili mo lang interpretation. Yan. Kaya nga, ginamit ni Gomer, 8:28-29. Pinatutunayan din yan na alam ng mga demonyo. Kagaya rin ang kaisipan ni Johnson Amican, na alam din, hindi nga lang sasabihin. 12:12 ng Apokalipsis pa ang ginamit ni Gomer. Mga gala kayo, sabi, mga lupa, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Sa huling mga pangungusap, ang sabi doon, sapagkat kanyaan niyang nalalaman na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Tamo? Sabay banat ni Gomer. Ay di kita mo niya alam. Alam ni Satanas ang panahon. Ang usapin ay panahon ng pagparito ni Kristo. Oras at araw ng pagparito ni Kristo, yun ang itinatanong. Yun namang Apokalipsis 12:12, ang tinutukoy diyan, alam ni Satanas na kaunting panahon na lamang meron siya, pero hindi sinasabi ng talata na alam ni Satanas ang oras at ang araw ng pagparito ni Kristo.
Kaya huwag nyo yang ikapit doon para suhayan yung inyong paniniwala na alam, hindi lamang sasabihin. Hinililigaw ninyo yung tao. Sa pasikot-sikot ninyo, mga syntax ni Amikan, mga kung ano-ano. Lumayo ka pa, Amikan Kaliwanag na ninyo sa isang talata, ano pa bang iyong hahanapin? Tsaka wala nga ganyan turo ang Seventh-day Adventist. Sasabihin mo lang lagi, wala akong katunayan. Ikaw ang walang katunayan. May turo ba ang Adventista na alam ni Kristo at ng mga anghel yung oras at araw ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo? Walang ganon. Kayo lang dalawang may turo noon. Actually, doon sa video mga kapatid ay nag-comment ako doon sa Brother Johnson, doon sa comment ni Brother Eddie, ni Tatay Eddie Sugitan, sapagkat nag-comment siya doon. Kaya lang ang maliwanag doon, Brother Johnson, kahit si Tatay Eddie Sugitan, hindi sang-ayon kay Max Bilino. Ayaw. Okay? Ay, akala naman siguro ni Max, sinang-ayunan siya. Di ba? Hindi po sang-ayon. At ewan ko kung may ilan doon na sumang-ayon sa kanya na hindi alam ni Kristo yung kanyang pagdating. Tingnan mo, ang akala ko daw ay nag-aakala akong kinampihan ako ni Ka Eddie Sugitan. Hindi ako nagpapakampi doon. Di ko naman kailangan ako kampihan. Ay, hindi naman niyo ako katulad na gusto niyo marami kayong kakampi. Na kahit mali kakampihan kayo. Ako hindi ako nangangailangan ng kakampi. Hindi kaya ako sinasabi ito, ay ako'y nagpapakampi o nakuha ko ng pabor sa kung sino man tao. Hindi. Ang aking concern ay yung mga taong natuturuan ninyo ng mali, yung naiiligaw ninyo. Ayaw nyo namang matawag na hibang-hibanghilyo, ay hibang, mali nga yun sasabihin ninyong alam pero hindi masabi. Saan kayo nakakita noon? Di mali yun. Oh. Kaya yung sinasabi mo, akala naman niya, siya'y kinampihan ni Eddie Sugitan. Kahit hindi ako kampihan, anong pakialam ko? Hindi naman ako nagpapakampi. Kampihan ako't hindi, ay yun ang tama. Matthew 24:36, yun ang tama. Kahit na yun hindi nyo kampihan. Ano magagawa nyo doon? Yung ba'y pag nakampihan mamali? Kayo ba'y pag nakampihan itatama yun sa inyo? Hindi. Hindi kailangan ang kampi-kampi. Ang ating inuunawa ay yung aral. Yun. Kayo ay tatawanan ninyo at walang kumampi. O ako ba'y nagpapakampi? Hindi ko kailangan ng kakampi. Ang kailangan natin ay yung tama kung saan ang tama. O, tama ba na alam ni Kristo at alam ng mga anghel, hindi lamang masabi? Tama bang aral nyo yun? Kahit sa liwayway, wala kayong mababasa niyan. O, yun ang aking sinasabi sa inyo. Kung ano-ano na, ngayon, habang-haba ng inyong sagot, hindi nyo rin mapunto. Kung anong gusto nyong ipaunawa. Ano yung sa kapapaikot-ikot ninyo, lalo lang dumadami ang inyong sablay. Okay? Kaya nga, nag-comment ako doon kasi ang sabi nga ni Tatay Eddie Sugitan doon na mali yung aking sinabi na alam ni Satanas at alam ng anghel. At ang sabi ko doon ay stand corrected, mga kapatid. Kung inaakala po ninyo na yun ay hindi eksakto doon sa inyong ikangay paniniwala, wala akong problema, I stand corrected for that. Pero, ang sinasabi ko dito, Brother Johnson, kung bakit ko naman nabanggit na kahit yung mga anghel ay alam nila yung panahon, ay dahil meron akong talata na pinagbatayan, Brother Johnson. Brother Ngayon, para doon sa ating mga tagapakinig, ano ba yung talata na pinagbatayan ko doon? Para mayroon lang po kayong idea. Yan. Babasahin ko muna, Brother Johnson, yung 8:31 ng Mateo. Para medyo matigil na yung mga iringan kung ano man yung gusto nilang palabasin doon, Brother Johnson. Kasi parang gusto nilang palakihin yung issue eh. At hindi pinalalaki yung issue. Itinatama. Sinasabi ko lang na hindi ako sang-ayon doon sa turo ninyo. Pinahayag ko. Publicly. Harap-harapan na hindi ako sang-ayon doon kasi mali yun. O yan, harap-harapan sinasabi ko. Hindi ako katulad ng ibang pusngat na ng pusngat, ayaw naman sabihin. Kaya ako, sinasabi ko, pag mali kayo.
Yun, dun lang ako eh. Para ang mga tao ay maging aware na kayo hindi dapat paniwalaan sa bagay na yon. Ito po yung talata na yun, mga kapatid, sa 8, talatang 31. Nandyan na ba? Oo. Mateo. 8:31, no? O sa 29. Sa 29. Dito kasi sa talatang ito, kung mapapansin po ninyo, ay na-encounter ng ating Panginoon itong mga masasamang espiritu. At alam naman natin na itong mga masasamang espiritu, Brother Johnson, ito yung mga anghel na inihulog mula sa langit, di ba? Okay? Ang sabi nila rito, narito sila'y nagsisigaw na nangagsasabi, anong pakialam, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos. Kilala nila ang ating Panginoong Jesucristo eh, Brother Johnson. Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang panahon, ang kapanahunan. So, kung ating iunawaing mabuti ito, Brother Johnson, alam nitong mga anghel na ito, nitong mga masamang espiritu na ito, kung kailan yung panahon na dapat silang parusahan. Dito po nang galing yung aking sagot kung bakit ko sinabi na alam nila yung panahon, Brother Johnson. Okay? Papaano lang alam? Ay kung hindi nila alam, bakit sana sinabi nila, hindi, ay ito na pala yung parusa namin. Alam nila yung kanilang kapanahunan kung kailan sila parurusahan eh. At doon naman sa Apokalipsis 12:12, ganun din. Ano sabi doon sa Apokalipsis 12:12? Okay? Sabi doon, kaya't mga galak kayo o mga langit, kaya mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Anong ibig sabihin nito, Brother Johnson? Ang ibig sabihin nito, alam ni Satanas yung deadline niya. Alam niyang malapit na. Yes. Paano niyang sasabihin dito na alam ni Satanas yung kanyang deadline kung hindi niya alam yung panahon? Kailan ba yung deadline niya? Of course, ang deadline niya yung... Ay hindi nga yan ang usapin. Alam din naman ng mga Seventh-day Adventist yan. Talatang yan, naiintindihan yan nila. Na alam ng mga demonyo yung panahon ng pagpaparusa sa kanila. Naiintindihan ng mga Adventista na yung 12-12 ay alam din nila ng kaunting panahon na lamang meron si Satanas. Eh ba't ipaghahanay mo pa yan? Hindi naman yan pati ang itinatanong. Kung ano-ano kasing sinasagot nyo. Ang itinatanong sa inyo, alam ba ni Kristo ang oras at ang araw ng kanyang pagparito? Ba't isasagot mo yung mga talatang yan? Oh. Dahil ba alam nila ang panahon ng parusa sa kanila? Sa mga demonyo? At alam ni Satanas na kaunting panahon na lamang meron siya? Ay alam na din nila ang oras at ang araw ng pagdating ni Kristo? O ang panahon ng pagdating ni Kristo? Kaya kayo nalilito kung ano-anong idinadag. Kaya nalilito kayo sa inyong... Hindi kayo mag-stick doon sa itinatanong sa inyo. Kung ano-anong paligoy-ligoy segue na sagot. Makatigan nyo lang yung inyong maling unawa ay kung ano-anong talata ang inyong ginagamit. Anong maling unawa na gusto nyong katigan? Alam ni Kristo. Alam ng mga anghel. Yan ang inyong doktrina. Alam ni Kristo. Alam ng mga anghel ang oras at ang araw ng pagbabalik ni Kristo. Hindi lamang pwedeng sabihin. Yun. Ang inyong turo. Saan ka kayo nakakita? No? Sabi ko nga sa inyo, kahit comics, wala naon. Kahit liwayway. Tapos ay banggit kayo ng banggit ng Grego. Hanapin nyo sa inyong mga Grego at ipakita nyo sa akin kung saan may ganong kahulugan. Na alam. Ay di dapat ang version niya ni ganito. Tungkol sa oras at araw ng kanyang pagparito. Alam ng mga anghel. Alam ni Kristo.
hindi lamang masabi. Dapat ganon. Ganon ang inyong bersyon. Saan kayo nakakita noon? Talagang maipilit nyo lang yung inyong maling turo kung ano-ano talagang inyong gagawin Ayan, lagi nyo paulit-ulit nyo sinasabi. Alam, hindi lamang masabi. Hindi lamang sasabihin. Kung ano na namang masasabi ko. Kaya ako ayaw. Walang ganun turo. Mali yun, ka Johnson Umikan, ka Gomer. Kaya ko lang idinugtong yan, Brother Johnson, ay dahil nga doon sa talata ng Mateo 24:36 na ang sabi niya, maging ang mga anghel ay hindi makapagsasabi. Hindi nila masasabi. Maging ang anak hindi makapagsasabi. At yung sinasabi natin yan, Brother Johnson, hindi natin sarili yan. Actually, sabi ko nga, kung talagang gusto nilang ilabas yung ating ebidensya, bakit hindi natin sariling paliwanag yan? Katulad nung sinasabi ni Brother Max Bilino na sarili natin. Hindi. Ang interpretation na yung 24:36, ang meaning nun, o ang ibang meaning nun, ay yung walang makapagsasabi. Okay? Kundi yung ama lamang, Brother Johnson. Yun po yung dugtong niyan. But, sabi ko nga, again, hindi ko po ipinipilit yung aking sinasabi dito. I stand corrected for that. Yun po yung masasabi natin. Kahit na inyong pabalik-balikan yung aking video, yung meaning na yan na walang makapagsasabi, walang nakaalam, hindi ko yung tinututulan. No? Nagbasa ka pa ng mga kung ano nung sulat sabi mo ni James White. Kahit basahin mo pa ang lahat ng aklat na yung habang-haba ng binasa mo, wala namang referensya dun sa inyong maling unawa. May nagreferensya ba dun sa inyo? Hindi naman issue sa akin yung kahulugan na walang makapagsasabi, walang makaalam. Yun ay tamang kahulugan yun ng odis, oida. Alin ang mali? Yung sarili niyong pakahulugan. Anong sarili niyong pakahulugan? Alam ni Kristo. Alam ng mga anghel. Hindi lamang masabi. Yun ang mali. Yun ang tinututulan ko. Yun ang wala sa Biblia. Yun ang sinasabi kong sarili ninyong pag-unawa. Sarili ninyong pakahulugan. Sa inyo lang utak pumutok yun. Saan kayo nakakita noon? Ngayong 24:36, no wet, no man. Ang kahulugan ni alam, hindi lang masabi. Ewan ko sa inyo, bahala ang nakikinig kung Pero yung way ni Max Bilino na gumawa ng video, yung pong video na yun ay hindi pagkukorek kundi panlalait. Okay? At para gawin mo yan sa kapwa mo Adventista, hindi ko alam talagang ikaw kay Kristo. Ayan po yung masasabi ko dyan, mga kapatid. Ano? So, dito ngayon tayo sa kanilang sentimiento. Ito, explain yung aking sarili. Alam niyo, yung aking ginawang reaction video na yan, bago ko yan in-upload, at yan naman ay pwede kong i-edit, ay pinag-isipan ko. Alam kong tatama sa akin, magiging masamang impact sa akin, magiging maraming baser sa akin, maraming magagalit sa akin, at masasabi ako ay kung ano-ano. Maaring bastos, walang ugali, walang etiketa, lahat. Alam ko yon. Pero in-upload ko pa rin. Hindi ko siya inalis. Pati nga yung nakalagay doon, mga 3 itlog mga 2 itlog Kasi gusto kong ipadama sa inyo yung pinaggagawa ninyo sa inyong kapwa. Kayo ka Gomer, ikaw Gomer, at saka Johnson Umikan. Pag kayo ang manlalait, okay lang sa inyo. Pag kayo ang nalait, balat sibuyas naman kayo. Iyakin naman kayo.
Yung mga taong magaling manlait, ay yan pag nilait, ay huwag nang ganyang kung ano-ano pang sasabihin. Hindi nyo ba alam, inyong panuuri ng inyong mga programa, ang inyong asal at ang inyong inuugali sa mga taong nagtatanong sa inyo? Kung inyong pagtawanan, palibase sa inyong programa at hindi naman makakasagot yung tao, at message lamang. Kung inyong pulutanin, kung inyong pagtawanan, lalo pagkayang mga MCGI. Ay ako nga kaya ko yan nasabi, sarili kong karanasan. Sarili ko yung karanasan. Ako'y nagtanong, di ba? Message yun walang donation. Message yun. Binarubal nyo pa rin ako di ba? Kung ano sinabi nyo sa akin. Kita ninyo. Ganyan ba? Tapos ngayon kayo. Sasabihan mo ko na, yan ba'y ugali? Ugali. Ugali ba nyo? Ganyan bang ugali ng Adventista? Gaya na sa inyo? Mapanlait din. Ano sabi nyo sa akin? Tuso. O nung malaman nyo kayo Adventista, sabi nyo naman, offshoot, nanghihinayang, kuripot. Ano nyo? Ang akin sa inyo, pagka nagtatanong sa inyo, focus lang kayo dun sa argumento. Kasi, mahilig kayong magparunggit. Pag kayo naman ang pinarunggitan, balat sibuyas, parang papaya naman kayo iyaking. Kita mo yan. Nag-video lang ako ng ganyan. Sinadya ko yan para maramdaman ninyo yung ginagawa ninyo sa kapwa. Alam niyo, bago ako nag-video, bago ako sumagot sa inyo, isang taong pinababayaan kong lait-laitin niyo sa social media. Kung ano-ano sinasabi niyo sa akin. Tuso, etc., etc. Wala rin. Marami kang mga parunggit kayo sa akin. Pinagtatawanan niyo isang taon. Pinabayaan ko kayo. Nag-personal message ako sa inyo. Diyan sa PNM, hindi niyo pinansin. Siyempre, meron din ako mga kaibigan na nakakapanood ng inyong programa, mini-message sa akin. Concern sa akin, brother, ba't ganito ang sabi sa iyo? Ito ba hindi mo kayang sagutin? Yun ang nag-trigger sa akin para sumagot sa inyo. Nagkaroon tayo ng sagutan. Nag-reply ka, nag-response ako, nag-response na naman kayo, kayong dalawa ni Johnson Amigan. Nag-response ulit ako. Anong huli niyong response sa akin? Pag hindi kayo makatrack sa argumento na sabi niyo, umalis ka na lang diyan. Tatanggalin ka. Saan ka nakakita noon? Hindi mo ba alam na ako'y Adventistang nagtatanong kung halimbawa, nagtatanong ako sa inyo, kayo ang magagaling, iniisip niyo, kaya nga kayo nasa platform na ganyan? Ready kayong sumagot sa mga agam-agam ng mga kapatid. Bakit pagka ang kapatid din nagtanong sa inyo at kayo'y napipipilan at hindi nyo kayang tindigan ang inyong argumento, ganun ang inyong sasabihin. Tanggalin na, umalis ka na diyan. Ikaw ay offshoot. Pagka kayo naman ang nasabihan, akala ninyo kayo ang inaapi. Barubal ang ugali ninyo. Pagka naman kayo binarubal, kayo pang sasabihin ninyong ganito. Ganyan bang Adventista? Ba't hindi nyo tanongin sarili ninyo? Bago ko. Yan ang hirap sa inyo bakit ko nasabing hindi nyo ako tinitigilan? Natapos na yung ating sagutan. Nag-response ka, nag-response ako. Tungkol dun sa tithe, nag-response ka, nag-response ulit ako. Yun nga ang huli mong response, tatanggalin ako. Pinabayaan ko yan. Anong ginagawa nyo sa programa ninyo? Hindi naman ako katataspulong doon. May nagpasa sa akin ng clip. Papakita ko ba sa inyo? Hindi naman ako katataspulong. Iba ang nagtanong. Anong sabi ni Amigan? Naalala ko tuloy si Max Bileno. Sabay pinagtatawanan niyo ako. Kasama pa nun si...
Tapos ano sabi lagi niyang si Amican? Adventista pa ikaw. Pagka yan, hindi na Adventista. Pwede na yung pagtiyagaan. Hindi. Sobrang yabang. Wala naman laman ng ulo. Kala mo na ayan, ako'y paalang-alang sa'yo, ako'y kusang alis. Kung talagang kursunada mo yung ganon. Kahit saan ikiharapin ko, lagi ka naghahamon ng diskusyon, magaling sa debate. Sige. Saan mo gusto? Wag lang dyan sa programa mo, pagkikitaan mo pa ako. Kahit nga kita magdebate nang wala yung laptop mo Paralisado ka na pagka wala yung laptop mo, Amican. Kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Kaya ako isa yung di ko alam kung ano ang tingin mo sa sarili mo, tamo yung estilo mo pagka dito sa video nyong ito. Akala mo, yes, ako hindi nag-aral, wala akong alam. Napayag naman ako sa iyo. At ikaw ang marunong, meron kang kung ano nung pinagsasabi mo. Pero hindi ubra sa akin yung argumento mo. Kahit nga magsubukan kitang dalawa. Walang gadget, kahit walang gadget. Kung gusto mo, di sa may gadget. Masyado mong miniminos ang kapwa mo. Kayo, pag mapanlait kayo, pag kayong nilait, iyakin kayo. Ako, pagka maayos ang kausap ko, maayos din ako. Pero pag yung mga kagaya ninyo, ng mga barubal, pwede din ako maging barubal, sabi ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung gusto ninyo. Ba't kayo ngayon? Yan, sasabihin mo ngayon ako, ganyan ba niyang Adventista? Hindi mo tanong yung sarili nyo. Sa mga ugali ninyo. Lalo pagka hindi Adventist ang nagtanong sa inyo. Sabi pa nga niya, kayo, pagka ganyong kausap, dapat kayo barado agad. Get yung ba yun? Makakabarba yan. Mayroon lang sobrang tiwala sa sobrang galing Kaya kung gusto mo yung Johnson Amican tindigan mo yung sinasabi mong yung alam ni Kristo at saka ng mga anghel hindi lamang masabi. Ang oras at araw ng kanyang pagparito, yan ang turo mo. Kaya yung sinasabi nyo, Kagomer, yan para panlalait. Hindi panlalait, yan pinararamdam ko lang sa inyo. Yung ginagawa ninyong panlalait din sa kapwa. Ganyan nga lang yan wala namang dyan. Lalo masama kung kayo minumura. Saan ka nakakita? Nasasabihin yung alam ng demonyo, yung oras at araw ng pagparito ni Kristo. Isesegue mo naman, maaring sabihin mo, hindi ko naman sinasabing yung alam ng demonyo yung oras at ang araw ng pagparito ni Kristo, kundi yung panahon. Naku po. Bakit mo yun ang sasabihin hindi naman yun ang usapin? Ang usapin ay oras at ang araw ng pagparito ni Kristo. Yun ang itinatanong ng kapatid. Kaya dahil ito ang isasagot mo, kasi nga, kinakatig mo yan doon sa inyong interpretation na alam, hindi lang masabi. Mahirap talagang aminin ang pagkakamali, lalo dito sa publiko. Kaya kahit na sa anumang pamamaraan yan ay inyong ipapangatwiran. Ay nasa inyo yan, kayo nakakakilala sa sarili ninyo
Pero ako, alam kong tinatakbo ng inyong mga kaisipan, ng inyong mga turo. Ayan nga litaw na litaw ang sinasabi ninyo eh. Alam ni Kristo, hindi lamang masabi. Yon ang tamang interpretation ng oida. Sabi ninyo. Udis oida, knoweth no man, yun ang tamang interpretation, sabi niyo. Ayan. Nailabas ko na yung aking sentimiento. Ngayon, kung ako'y titigilan ninyo, kita ninyo yung katunayan, yung isang katunayan. Sa programa ninyo may nagtanong ng tungkol sa ikapo. Ipinasa lang sa akin clip. Kasi nga, dama yung pangalan ko. Sabi niyang si Amigan, yun nga. Naalala ko tuloy yung si Max Bileno eh. Yan. Tapos pinagtatawanan niyo ako dun kung ako na tuloy ang sinagot ninyo, hindi naman yung tanong na. Puro patungkol na sa akin yung inyong, Tapos sabi pa nga, pag yan ay tanggal na, pwede ko na yung pagtiyagaan. Anong ibig sabihin pagtiyagaan? Ibig sabihin kaya hindi niya ako pinapatulan, pwede rin akong pagtiyagaan. Isang ka nakakita nun ko, ikay mangangaral. Tanggal at hindi, kung kaya mong ituro yung aral, ituro mo. Yun, ang tama doon. Hindi yung iintay mo pang matanggal. Isang ka nakakita noon, malaking kabulastugan yun ng isang mangangaral na kagaya mo. Ano pa ang isa? Kayo'y pumunta din sa amin, sa dagatan. May nagpasa rin sa akin, gigil na gigil ka doon. Sa haba ng aming programa, ngayon ko lang nabanggit ito. At alam ko naman magiging malinaw ito kung saan makarating sa kinaukulan. Maging komportable tayo. Nasa tunay na iglesia tayo. Hindi yung nasa tunay na iglesia ka, ninisira mo naman. Ay bakit hindi ka na lang kaya umalis? Meron pa nga isa eh. Ang turo ni Brother Gomer at Brother Johnson, mali ang pagbibigay ng ikapo. Ay nakalimutan niya na yung tinutulig niya sa amin, doktrina ng church. Doon din. Tapos sabi mo pa, ayan mga yan na niya ikuan. Diyos din ang mag-aalis. Tama ba yan? Ako ba'y, nung kinalaman ko sa inyo doon, bakit ako patatamaan mo doon? Meron bang ibang kumukontra sa'yo doon sa ikapo? Naroon ba ako? Bakpay, talikuran kayo kung bumanat eh. Kung sinasabi nyo sa akin ng harapan, di ako nakakasagot sa inyo. Kung saan nyo sinasabi, ladalo kayo ng mga iglesia ng may iglesia. Pati yung kakalad ka rin ninyo, di ba? Hindi ka man magsabi ng pangalan doon, alam kong ako. Alam nga nung mga nakakakilala sa akin eh. Na akong tinutukoy mo eh. Palaging gusto mo yung ako'y palayasin. Palibasa, hindi ka nakakaintindi kahit manual ng iglesia, hindi mo yata alam eh. Kala mo, basta na magpalayas ng membro, magtanggal. Ay, ang ginagawa nyo yan. Kung nakakaintindi ang mga elder ninyo, dapat kayo dinidisiplina. Bakit? Mali yan turo ninyo, magbasa kayo ng manual. Yan ay ground para kayo madisiplina. Anong kailangan sa inyong dalawa? I-Bible study ulit. Kasi wala kayong alam. Hindi nyo intindihan yung sinasabi ninyo. Yung sinasabi ko lang ang sentimiento kasi sinasabihan nyo ako eh. Ngayon, pinahayag ko yung aking kung bakit ganyan ang aking estilo sa inyo kasi ganun ang estilo nyo sa akin. Kaya bago nyo ako tanungin nyo muna sarili nyo. Ito, balik tayo dyan sa paksa na yan. Wala kayong makikitang batayan yan. Kahit sa banal na kasulatan, kahit nasa 28 fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Walang sinasabi doon at walang itinuturo doon na ang oras at ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay alam ni Kristo
alam ng mga anghel at hindi lamang pwedeng sabihin. Walang ganon. Ay, kung naniniwala sa inyong tao, wala akong magagawa. Ay, pero ang dahilan, ang layunin, kaya ako'y naggagawa ng reaksyon na ganito, ay upang magkaroon ng pag-aaral o pagbase-base. Mayroong pagbabasihan yung ating mga kapatid. Kung alin nga ba ang totoo, kung totoo ba yung sinasabi ninyo. Mali yan. Walang batayan sa banal na kasulatan yan. Kahit sa 28 fundamental belief. Kahit doon sa Gregong sinasabi mo, walang ganung kahulugan yan. Nagyayabang lang yan si Amigan. Puro kasinungalingan. Wala yun mong sasabihin nyo ng kahulugan. Wala namang may pakitang referensya. Kahit na Iska Gomer, basahin pa niyan lahat ng aklat na yung kanyang referensyang binabasa. Abutin siya na maghapon at magdamag doon. Wala siyang mababasang alam. Hindi lang sasabihin. Para suhayan yung inyong maling paniniwala. Walang ganon. Hahaba lang ng hahaba. Sinagot ko lang yan. Lalo tigit yung inyong sentimento na kayo ganon ganito. Ano pa? Tingnan. Kaya nga, Brother Gomer, tama yung pinaliwanag ko natin na ang isa sa meaning ng oida ay yung nasa John 3 na hindi sinasabi ng hangin saan galing, hindi sinasabi kung saan pupunta. Na ang ibig sabihin po nun ay no man can tell. Hindi sasabihin. Alam ng Panginoon pero hindi niya sasabihin. Napasin nyo ba? Nagkakang uut, nagkakang bubulol na, nagkakabuhol-buhol na. Ganun pa rin. Alam ng Panginoon pero hindi sasabihin. Saan ka nakakita noon? Saan ka ba nakakita noon, Johnson Amigan? Saan bang referensya mo noon? Saan sinabi yon? Sa Grego? Saan sa 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist yung ganong turo na alam ng ating Panginoong Hesus ang oras at ang araw ng kanyang pagparito? Hindi lamang niya sasabihin saan. Sabi ko nga sa iyo, kahit liwayway, kahit sa comics, wala kang mababasa noon. Sumingaw lang dyan sa ulo mo. Sarili mong unawa. Na wala namang bata yan.